Hello mga B! For today's video, share ko naman sa inyo tong recipe ng crispy messy donut. Saktong-sakto tong recipe na to kasi pasukan na ngayon ng mga bagets. At sure ako na magugustuhan nila to. So, kailangan lang natin dito ng bread flour, yeast, brown sugar, salt, cocoa powder, tapos hahaluin lang natin yung dry ingredients and then ilalagay na natin yung mga wet ingredients. Ayan, nilagay ko na yung vanilla, egg yolk, evaporated milk, yung butter, ayan, pwede rin kayong gumamit ng margarine. And of course, itong ating mashed potatoes. Ayan, so itong mashed potato mga B, ayan, maganda siyang gamitin dito sa ating mixture kasi nakakalambot siya ng tinapay. So, ima-manual knead lang nga pala natin to. Kung meron kayong gamit-gamit dyan na dough rolling machine or meron kayong mixer, ayan, mas okay na gamitin nyo yun para hindi na kayo mapagod. So, natikman nga din para to ng kapitbahay ko kasi nagbigay kami sa kanya and nagustuhan naman nila. Pero next time nga nagagawa ako ng ganito, parang mas bet ko na i-oven bake ko na lang siya para medyo malesen yung paggamit ng mantika. Tapos dito mga B, same bowl lang yung ginamit ko and then sa bowl ko na rin siya mismo ininid. So, pwede naman yung ganito para hindi na masyadong madami yung lilinisin natin and huhugasan natin, ganon. Tamad yun. So, continue kneading lang tayo mga B hanggang sa kuminis na yung ating dough. So, para malaman ninyo kung okay na yung dough, ayan, pwede kayong mag-window pane test. So, for me, okay na yung ganitong texture. Ayan, ilalak lang natin yung ilalim para make sure na mas magra-rise ng maayos yung dough natin. So, ibabulk fermentation natin siya ng 1 hour. Takpan nyo lang ng cling wrap o kaya plastic o kaya malinis na damit or malinis na cloth. Ayan, pwede na yon. So, habang binabulk fermentation natin yung dough natin, ayan, dito naman tayo sa ating chocolate palaman. Ayan. So, kailangan lang natin dito ng egg yolk, ng condensed milk, cocoa powder, cornstarch, at all-purpose cream. Naglagay nga din pala ako dito ng dark chocolate. So, ito mga biyay, imi-mix-mix lang natin. Ayan. So, pwede kayong gumamit ng wire whisk or pwede kayong gumamit ng sandok. So, sa akin, sandok ang bet kong gamitin dito mga bi kasi na ano siya anong tawag dito, nasisimot ko yung nasa may kawali kapag isasalin ko na siya sa lalagyan. So, iluluto lang natin siya sa low to medium heat hanggang sa maging thick yung consistency. So, kung ganyan na yung consistency niya, ayan, pwede na natin siyang isalin sa malinis na lalagyan. So, habang kinukool down natin tong palaman natin, ayan, balik naman tayo doon sa may ating dough. So, pag okay na yung dough natin, ayan, i-punch down lang natin siya. So, malalaman nyo mga B, kapag okay na yung dough ninyo, ayan, dapat nag-double na siya ng size. So, punch down lang natin and then hati-hatiin na natin siya. So, yung sa akin ay pinortion ko ng 40 grams. So, nakadepende sa inyo. Kung gusto niyo na mas malaking tinapay, pwede ninyong dagdagan. Kung gusto niyo rin naman ng mini donuts, ayan, pwede rin naman na mas maliit. Okay lang din naman yon. So, kapag nga na-portion na natin, ang next na gagawin naman natin is papakinisin natin siya and ilalak natin yung pinaka ilalim niya para maganda yung pagkakaalsa. Para naman kahit papaano magmukhang makinis yung donuts natin. So kung hindi kayo marunong mag-lock ng tinapay or donut, kasi ganito rin yung paglalak sa mga soft rolls, ganon. Ayan. So same procedure lang dito sa ating donut. So ganyan lang, parang i-stretch nyo lang siya and then ilalagay nyo siya pa ilalim. Tapos, ayusin nyo na lang yung pagkakalak nyo sa ilalim. So, ganun yung itsura, di ba? Ang ganda. So, i-flat nga din pala natin tong mga donuts natin, mga bino. So, dito kasi wala akong rolling pin. Kaya, ang ginawa ko dito is parang, ano na lang siya, dinagandaganan ko na lang siya ng kamay ko. So, okay lang naman yun dahil pang self-consumption lang naman. Pero, syempre, kapag pambenta to, mga bi, gagamitan natin siya ng tamang mga gamit para mas maganda yung kalalabasan ng ating mga donuts. So, after nyo siyang ma-flatten ng ganyan, ayan, lalagyan ulit natin siya ng pwedeng cling wrap and then pwede rin cling cloth and then i-rest lang natin siya for final proofing. Mga 15 to 30 minutes okay na yon or hanggang sa makita ninyo na nag-double na yung size. So kapag okay na yon, prepare naman natin yung ating mainit na mantika and then iprito na natin yung ating mga dough. So, yung sa sinabi ko kanina, mga bina, itong donut na ginawa ko is crispy yung labas niya. Ayan. So, bali, ang ginawa ko sa kanya is dinoble fry ko siya. And grabe mga bi, ang sarap pala ng crispy na donut. I-try nyo, promise, hindi kayo magsisisi. So, ayun, idinast lang din pala namin to ng milk. So, any brand naman ng powdered milk, okay lang. Tapos, eto na yung final outcome.
welcome. Grabe mga bi, ang sarap nito, itry nyo. Lalagay ko na lang sa caption yung ingredients. So, ang yield nga pala nito ay nasa 12 to 13 pieces. So, yun lang. Bye!